Mapagpalang araw, ano po, dito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot Tondo, Manila. Dito po tayo sa tahanan ni Tatay Hogos at Nanay Claring, upang magsagawa ng Bible study. Meron tayong ginagamit na Bible, ang saging po, ang ginagamit naman ni Tatay Hogos ay magandang balita. Siya po kasi yung nagbabasa, Ngayon, ang tatalakayin natin, yung 19 days na lang para magpasko 19 days para Pasko. Ngayon, sa Bible po ang nababasa natin, mga pangyayari, event. Hindi po nakasulat yung petsa, yung kalendar, wala. Ang nakasulat, yung pangyayari. Meron bang pangyayari sa Biblia? Bakit tayo naniniwala sa Pasko? Opo, merong pangyayari sa Biblia. Yan ang ating gagawin ngayon. Tayo po ay mag-aaral para tayo ay matuto. Pero bago tayo mag-aral, tayo muna ilalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito. Sapagkat dapat lang samahan mo kami kasi ang salita mo ng aming tatalakayin. Upang aming lubos na maunawaan at maintindihan at higit sa lahat pakinabangan namin. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tatay Hogos, pakibasa mo dito sa Hebreo chapter 10. Kising mo sarili ko. Ay, kising mo sarili ko ng papa mo. Yan. Hebreo chapter 10 verse 5, 6, 7, 8, Ito ka. 9, 10. Yan. Chapter 10 verse 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun po ang babasahin mo, Tatay Hogos, sa Hebreo. Sulat ng Hebreo. O, Tayo Hogos, basa. Dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig na dambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya ihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninanay o kinalugdan ang mga alay at ang handog na hayop, mga handog mga susunugin, ang mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y hinahandog ayon sa kautusan. Sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganito paraan, inalis nga ang Diyos ang unang handog at pinalitang handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal na Isus Kristo sa pamamagitan na nasang pag-aandog kanyang sarili at yung ay sapat na. Amen.
So, maliwanag po. Merong inalis. Alin ang inalis? Unang handog. Yung handog ng mga hayop. Kahit na po ayon sa batas, sila po'y naghahandog, hindi na po kinalugdan ng Diyos ang mga handog nila. Kasi nga po, hindi na po sila sumusunod sa tamang proseso ng paghahandog. Kaya hindi na po nagustuhan ng Diyos kasi ang inahandog nila, yung may mga depekto. Kaya hindi na sila kinagustuhan ng Diyos. Kaya ang problema, paano yung kasalanan? Kaya sabi ng Panginoong Yesus dito, ihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Siyempre kailangan may kapalit. Inalis yung unang handog at pinalit yung handog ni Yesus. Kaya siya pinanganak. Wala siyang katawan na gaya natin. Wala siyang katawan na gaya natin. Sapagkat siya ay espiritu. Hindi mo kayang ihandog yung espiritu. Hindi mo kayang ihandog. O tingnan ninyo. Tatay Hugos, Hebreo chapter 2, 14. Hebreo chapter 2 verse 14 at saka 15. Sige po, basa. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, maging tao rin si Jesus, at tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo at siya ay may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamagitan din ang kanyang kamatayan ay pinalayan niya lahat ang tao sa buong buhay nila. Inalipin ng takot sa kamatayan. Amen. So, yun, ano? Si Jesus, espiritu siya. Espiritu. Anong espiritu? Gaya ng hangin. Para mayandog siya, naglahan ng Diyos ng laman na gaya nating tao na binubuo ng laman at dugo. Ito yung nakalagay. Anong sabi niya? Naging tao rin si Jesus gaya ng tao. Ibig sabihin dito, mga mananampalataya na tinutukoy dito. Anak ng Diyos, mananampalataya. May laman at dugo. Ganon din si Jesus nakitulad. Yan. Itong nakitulad, dito po yung sinasabing, kaya nagdalang tao si Maria. Kaya yung dalot, yung nasa sinapupunan ni Santa Maria, hindi po yung kagagawan ng tao. Hindi kagagawan ng, halimbawa, mag-asawa. Pag nag-honeymoon sila, magkakaroon sila ng anak. Si Maria, walang ka-honeymoon. Kasi si Jose, na kanya mapapakasawa, hindi pa sila nakakasal, kaya walang nangyayari pagtatalik sa kanila o honeymoon. Yung pinagbubuntis ni Maria, yun ay mula sa Espiritu Santo. Kung hindi siya lalagyan ng laman ng Diyos, paano siya maihandog? Hindi maihandog. Kailangan may laman at dugo siya para maihandog. Kasi yung mga hayop noon, inahandog sila sa dambana. Ano? Kaya inalis na yung unang handog at ipinalit yung handog ni Jesus. Okay, o dito, tingnan natin, babasahin natin sa
Tatay Ogos, Mateo 1. Yan. Pakibasa nyo po. 18, 19, 20, 20, 21, saka 22, 23, 24, 25, yun. Dito natin makikita na kung ano yung dinadalang tao ni Santa Maria. Tandaan nyo, bagamat nakalagay dito nagdadalang tao, pero walang kinalaman si Jose dyan. Kasi nakalagay dyan, galing sa Santong Espiritu yan. Okay? Ayan tayo, boss. Sige po, basa na po. Ito ang naganap ng pinanganak si Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ang nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid ng tao si Jose, ang kanyang mapapangasawa at ayon nitong malagay sa kahiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ang palihim ng palihim. Ngunit habang inisipan nito si Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip na isang hangil ng Panginoon. Sinabi rito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Nagsilang siya na isang batang lalaki at si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililikas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa nangyari nga sa lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ng isang berhen at magsisilang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod ng utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilag ito isang anak na lalaki. Si Jesus nga pinangalan ni Jose ng sanggol. Amen. So maliwanag, ano? Hindi sinipingan ni Jose. Kaya walang nangyaring animon. Kaya hindi po galing sa tao yung pinagbubuntis niya, kundi sa Santong Espiritu. 2 beses na binasa dyan, ha. Ngayon, tayo, Ogos 1:3. 6, yun lang po, isa lang talata. Dito makikita natin yung tao at saka si Jesus, yung kapanganakan. Kaya sinasabi ko, wala pong laman at dugo si Jesus, kasi nga galing siya sa Espiritu Santo. O may papako nyo po ba yung Espiritu Santo? Hindi, walang laman at dugo yun, kaibigan. Kaya maling-mali kayo. Sige, mag-isip na kayo, bahala kayo. Sige po. Ang tao pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Amen. Ayan, maliwanag po, ha. Ang pinanganak ng laman ay laman.
Ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang Diyos, anak niya si Jesus. Ang Diyos Espiritu. Oh. Kaya ang anak niya Espiritu. Yung laman, tayo yun. Ipinanganak na laman. Nanganak sa atin yung nanay natin. Laman. Ibig sabihin, may laman at dugo. Oh. Kaya si Jesus wala pong laman at dugo. Doon sa Hebreo 2:14, nakitulad siya sa tao. Ano ang tao? May laman at dugo. Kasi hindi mo siya pwedeng ipako sa cross o hindi siya pwedeng yandog kasi ang sabi sa Hebreo kanina sa chapter 10 ha, inalis yung unang andog, yung pagandog ng hayop at pinalitan ng andog ni Jesus. Hindi kasi tayo matutubos ng kasalanan natin, kaibigan. Kaya pagpasalamat tayo, merong nagbayad. Sinong nagbayad? Si Jesus. Oh. Yung inandog nila no, nayop. Ngayon, anong tawag nila kay Jesus? Oh, tayo Gos. 1 chapter 1 verse 29. Yan, anong taguri nila kay Jesus? Ito, babasahin ni Tatay Yogos. 1:9. 1 chapter 1 verse 29. Isang talata lang po yun. Yan, pakibasa mo tayo, Yogos. Kinabukasan nakita ni Juan Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tignan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. So maliwanag po. Tinawag siyang kordero. Ano yung kordero? Uri ng hayop. Siya po ang pinalit. Kaya nga may Pasko. Kung walang Pasko, walang pinanganak na Jesus sa laman. Sa laman. Kasi po, sino tutubos sa ating sa kasalanan natin sa Diyos? Di wala. Oh, walang tutubos. Ang tao po kahit naghahalo kayaman, hindi niya kaya tubusin ang kanyang kasalanan. Tandaan niyo po yan. Kahit naghahalo ka kayaman, kaibigan, hindi mo pwedeng tubusin ang iyong kasalanan sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Isipin niyo, pinigay ang kanyang anak. Siyang inihandog. Kasi yung handog po, ayaw na ng Diyos yung handog ng tao noon. Kasi nga, kahit na sinusunod na nila yung tuntunin ng handog, pero yung mga hayop pinahandog nila, yung mga may depekto, yung bulag, pilay, payat, ayaw ng Diyos yun eh. Kayo man po eh. Yung tatay nyo, birthday niya. Sige nga, pakainin nyo ng may depression pagkain. Matutuwa ba yung tatay nyo? Tatay mo yan eh. Kung maaari, yung pinakamahal ang ihandog mo sa tatay mo or nanay mo. Sa birthday nila. Tapos, bibigyan mo tatay mo na. Baka sasabihin ng tatay mo, itapon mo na nga yan. Sa totoo lang yun, siyempre. Bisan lang ko lang isang tao. Bisan lang mag-birthday ang tatay mo. Ganon din po ang Diyos. Kasi mahal tayo. Kaya Diyos na ang gumawa ng paraan. Ang inihandog ng Diyos, yung kanyang anak, naghirap, nagdusa. O, kung hindi siya nilaanan ng laman, meron bang ipapako sa cross? Wala. Kaya nga may Pasko. O, Merry Christmas po nga pala sa inyo, ha? Ngayon, kung wala naman kayong Pasko, wala naman problema yon. Kasi ginagawa po pong diskusyon yung Pasko. Ako, wala naman akong problema dyan eh. Ang totoo niyan, meron bang pinanganak? Meron. Yun ang imalaga doon.
na meron tayong tagapagligtas na pinadala ng Diyos at pinanganak naman ni Mama Mary. Sino yung pinanganak? Di Jesus ang pangalan. Ano sabi ng anghel? Ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Di ba tagapagligtas siya? Diyan po nabuo yung Christ sa loob. Pangulit, talata, Tatay Ogos, Gawa 12, chapter, Gawa 4:12, Tatay Ogos, Gawa 4:12. Ito po, tignan ninyo ang salita ni San Pedro. San Pedro po ang may sulat dito, hindi ako. Binabasa ko lang. 4:12. 4:12 na po. Opo. Babasahin. Oh. Sa kanya lamang matatakpan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Walang ibang pangalan. Anong pangalan? Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, napakahalaga nito eh. Meron tayong kasalanan. Meron tumubos. Sino tumubos? Si Jesus. Di ba? Kasi kung tayo lang ang tutubos, hindi po natin kayang tubusin sa Diyos ang kasalanan natin. Wala tayong pwedeng ibayad sa Diyos. Tandaan niyo po yan. At salamat sa Diyos, may pinadala siya ng pangalan ni Jesus. Yun ang kanya sinugo, ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi kung wala sinugo, paano na lang tayo? Sige nga, kayong mga may Pasko, walang Pasko, ganito lang yan. Sumampalataya na lang po tayo kay Jesus. Huwag nyo na pong intindihin yung mga kalendaryo, pecha, kung ano-ano pang kinakalkal ninyo eh. Tuloy kayo rin nagkakaroon ng problema eh. Samantalang, wala namang problema talaga. Wala naman. Kayo lang nga may problema eh. Ayan ang sinasabi ko. Wala pong problema. Ang tanong lang, meron ba pinanganak? Yes or no lang? Meron. Yun lang. Sino yung pinanganak? Tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Jesucristo. Hindi tapos. Sa ating pananampalataya sa Kanya, anuman ang uring tao, kaibigan, dalawa lang ang uri ng tao sa Biblia, Hudyo at Entil. Tayong mga hindi taga-Israel, Entil tayo. Kaya Entil man o Hudyo, pag sumampalataya kay Jesus, isa na lang po tayo. Wala na po tayong pagtatalunan. Wala nang pinagkaiba, sabi ni Pablo. Maliwanag ha? Sige po. Panginoon Diyos, salamat sa iyong pagtuturo sa amin, na itinuro mo sa amin, na kung walang Pasko, walang Jesus, at wala pong tutubos ng aming kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa barangay 128, Zone 10. Barangay sa Balot, District 1, Balot, Tondo, Manila. Dito po sa permanent housing, kung tawagin, yung Smoky Mountain, yung bundok ng basura nung araw, yun, tawag doon. Kaya salamat sa Diyos. Bakit? Meron siyang salita. Amen. God is good. Dito po tayo sa tahanan ni Tatay Ogos at Nanay Claring. Kaya kung tawagin po natin ito, Garden Bible Study. Bakit garden? Nasa garden tayo eh. Ikot natin yung camera. Garden. Ayan. Kita nyo. Ayan. Ayan po silang mag-asawa. Si Tatay Ogos, Nanay Claring. Ayan. Nakakita na ba kayo ang mga halaman na mumunga ng itlog? Itlog na puti. Ayan o. Dito lang yan meron. Sige po, God bless us all. Bye-bye.
yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabing mahal tayo ng Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye.